mapanatag kayo, manalig kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa salita ng Diyos. The peace of God is a very effective medicine. Kapanatagan ng ating kalooban at nating isipan. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 14, verses 15 to 27. If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him or knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me
will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Then Judas, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Just let me live my life. Let it be pleasing, O Lord, unto Thee. And should I gain any prize, let it go to Calvary. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Meron din akong kilalang lalaki, ang pangalan din Juan. Nagyabang siya sa kanyang kaibigan, kay Pedro. Ang sabi ni Juan kay Pedro, finally, sabi niya, finally, Pedro, nagka-girlfriend din ako. Ang sabi naman ni Pedro, ang tagal-tagal mo namang magka-girlfriend. Ba't ngayon ka lang nagka-girlfriend? Ang sabi ni Juan, mahigpit kasi misis ko. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Zivelard. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, peace be with you. Peace be with you. 1 plus 1. Peace be with you.
Pangalawa, sabihin mo, and also with you. And also with you. 1 plus 1, Peace be with you. 3 plus 3, And also with you. o sa uli, anong sasabihin mo? Ha? Sa uli, sabihin mo, mangyari sa akin ang sinabi mo. Mangyari sa akin ang sinabi mo. 1 plus 1, Peace be with you. 3 plus 3, And also with you. 7 plus 7, Mangyari sa akin ang ayon sa sinabi mo. purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong kamay. Oh. May naririnig kayo? Kung wala kayong naririnig, do not let your hearts be troubled. Do not let your hearts be troubled. Oh, bakit kayo sigawan ng sigawan dyan? Ha? Gusto nyo may magandang mangyari sa inyo? Amen. Lahat na nakikinig ngayon, gagaling. Anong amen? Anong sagot? Mangyari sa akin ang sinabi mo. Nangyari sa akin ang sinabi mo. Okay? Makinig po kayo sapagkat ako'y naniniwalang sa pamagitan ng mabuting balita, lahat na may sakit gagaling. Lahat na mahirap yayaman. Lahat na natatakot magsasaya. Mangyari sa akin ang sa sinabi mo. Okay, taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. You know what is God's favorite expression? Alam nyo na ba ang ibig na ibig sabihin ng Panginoon sa atin? Hindi nyo pa alam? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Okay, taas mo na yung mga prayer request. Agbabali na bottled water, abili na soap, hangkes, oil, passports, lahat na daladalahan nyo. Yung suot nyo ba nung nakaraang Sabado, nilabhan nyo na? Suot nyo rin ngayon. May nakikita ba kayong pagbabago sa ating stage? Ha? May nakikita kayo? Ano nakikita nyo? Magaganda sila? Lahat tayo gaganda. Narinig yun? Anong amen? Pag sinabi ko, lahat tayo gaganda, anong sagot nyo? Mangyari sa akin ang ayon sa sinabi mo. Mangyayari sa inyong ayon sa paniniwala nyo. Amen. Okay, sabihin nyo, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalingan, Diyos na pinagbubuhatan ng buhay, Diyos na hindi nagkakait ng anumang mabuting bagay sa mga nangangailangan. Ngayong gabi, ako po ay nananalig, nanampalataya na anumang sabihin nyo sa amin ngayon, mangyayari, mangyayari,
mangyayari sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay. Baba muna ang inyong hawak kamay. Tapos balik sa itaas. Ang inyong dalawang kamay. Purihin natin ang Panginoon muna. Okay. Sa bilang kong 3, anong gagawin nyo? At sasabihin nyo 3 ulit, mangyayari, mangyayari, mangyayari sa akin ang sinabi ng Diyos. Ulitin nyo nga. Mangyayari sa akin ang sinabi ng Diyos. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. At tahimik po tayong makinig. Kaninang umaga, habang kami po ay nagja-jogging, walking with God in the morning, may isang tumawag sa akin galing sa London. At kayong lahat na nakikinig ngayon dyan sa London and all over the world, at this time, sabihin nyo sa inyong sarili, mangyayari sa akin ang anumang sabihin ng Diyos. Ulitin nyo nga. So, nakakatuwa naman kapag sila ay tumatawag, but normally, ang mga tawag na tinatanggap ko ay yung mga tawag ng mga, alam mo na, may trouble. Those who are in trouble. But anyway, sabi sa Biblia, if anyone is in trouble, he should what? Pray. Manalangin. So the first prescription sa atin ng Panginoon, kung tayo may pangailangan, may trouble, may karamdaman, may problemang dumarating, is to pray. Manalangin. Now, what must we pray? Ano ang nararapat nating unang hingin sa Diyos sa panahon ng kagipitan, panahon ng pangangailangan, panahon ng kaguluhan? What? Now, makinig po kayo sapagkat ito po'y mahalaga. Ang hiniki natin sa ating panalangin ay mahalaga. Sabi sa Santiago, hindi kayo tumatanggap sapagkat hindi kayo humihingi. Humingi man kayo, hindi nyo rin tatanggapin sapagkat sala sa inyong pangailangan ang inyong hinihingi. Humihingi kayo para sa inyong kalayawan. So I ask myself, what is God's favorite expression? Yung mahilig niyang sabihin sa may trouble, may sakit, may problema, nasa bingit ng kamatayan, agaw buhay, para doon sa may karamdaman at para doon sa mga tao sa pagkanyang kapaligiran. And the word that I received from the Spirit is right and the Bible. Sabi sa Lucas 10, verse 5 to 6, nang suguin ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng dalawa-dalawa, ito po ang bilin niya. When you enter a house, first say, peace to this house. If a man of peace is there, then your peace will rest in them.
If not, it will return to you. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pagalingin may sakit, subalit ang unang sasabihin nyo, pagdating nyo sa isang bayan o sa isang bahay, sabihin nyo, ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. The peace of the Lord be in this house. Now, if it is a person, sasabihin nyo, the peace of God be with you. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. In other words, I believe that God's favorite expression is peace be with you. Nang muling mabuhay ang Panginoon Kristo, ang unang namutawi sa kanyang bibig nang siya'y magpakita sa kanyang mga alagad ay ano? Peace be with you. Peace. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon na sila ay balisang-balisa, takot na takot. The Bible, from Genesis to Revelation, is full of words which refer to peace. Pag sinabi ng Diyos, do not let your hearts be troubled, ang ibig sabihin niyan, mapanatag ang loob nyo. Peace be with you. Pag sinabing fear not, ibig sabihin niyan, mapanatag ka. Huwag kang matatakot. Bakit? Sapagkat sa taong may pananalig sa Diyos, ano man ang nangyayari sa kanyang paligid, hindi nadadaig ng takot. Hindi nadadaig ng pangamba. Hindi nadadaig ng agam-agam. So I discovered, brothers and sisters, that peace, ang kapayapaan ng Diyos, is a very important part of our faith. Mahalagang bahagi ito ng ating pananalig. Kung totoong tayo ay pananalig, ano man ang nangyayari sa atin, anytime for that matter, sa totoo lang, may isa kong kilala, walang ka sakit-sakit, malusog ang katawan niya, bata pa, but all of a sudden, isang umaga, nagising siyang malubha na ang kanyang kalagayan. So ano nangyari? Right away, she was troubled. The moment you are in trouble, kapag nabalisa tayo, anumang sakit ay natutuwa. Sapagkat sa sandali tayo may balisa, matakot, mangamba, yung ating tinatawag na immune system sa ating katawan, panlaban sa anumang sakit, ay nanghihina. Humihina, at sa sandaling nanghina ang ating panglaban sa anumang karamdaman, lalala ng lalala ang karamdaman. Hanggang sa ang tao ay mamatay. Pero sa totoo lang, karamihan ay takot mamatay. Kaya nga natatakot pag nasabing, oh may cancer ka. Pag sinabing ganito ang sakit mo, nanganginig na sa takot. Kaya lalong lumalala. So the first prescription by God, by the Word of God, is peace. Kapayapaan. Kapanatagan ng ating kalooban at nating isipan. Ng taong concern o yung taong may karamdaman o may problema at ng taong mga nasa paligid niya. Nakikinig ba kayo?
Now, brothers and sisters, tatandaan nyo, ang number one na solusyon sa lahat ng karamdaman, hindi po, diyan sa kanan, wala kayo naririnig? Yung wala naririnig, sumigaw. Hallelujah. Paano yun? Huwag kayo maingay para kayo marinig nyo. Okay? Now, mahalaga po ito. Makinig po kayo sapagkat ang salita ng Diyos ay may layunin kapag ito ay ipinapahayag. Sabi sa Isaiah 55 verses 10 to 11, paulit-ulit kong binabanggit ito sapagkat ito po totoo. Ang ulan daw at niebe na pumapatak sa lupa galing sa himpapawid o sa langit, hindi babalik sa pinanggalingan hanggat hindi natutupad ang sadya noon. At ano ang sadya ng ulan at niebe? Diligin ang tigang na lupa na kung saan ang mga halaman ay namatay, upang ang ugat ng halaman na nanodoon pa rin sa lupa ay mabuhay. Mabuhay, magkadahon, magkabulaklak, at mamunga ng sagana. Ganyan din ang salita ng Diyos na buhat sa bibig ng Diyos. May layunin po ito sa may karamdaman para siya po ay gumaling. Tulad ng isang katawan na dehydrated sa tubig, ang salita ng Diyos na dumarating kung ating tatanggapin at tubig, at kagaya ng tubig ay ating iinumin, hindi basta lang natin pakikiramdaman, kundi tatanggapin at iinumin, lalakas ang ating katawan. Mananariwa ang ating katawan at maging ang ating balat, natuyot na at kulubot, kikinis. Tingnan nyo. Kita niya, nakikinig ba kayo? Iyan po ang layunin ng salita ng Diyos. Kaya mga taong nakatutok sa himpilan ng abutan man yan ng matinding karamdaman, nakatayo pa rin yan. Amen? At ito po ang inyong tandaan. Para manatili sa atin ang kapayapaan ng Diyos at hindi madaig ng takot at pangamba na siyang nagiging ugat ng paglala ng anumang karamdaman at paghantong sa kamatayan, kung kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nyo basta pinakikinggan sa kanan tainga at lumalabas sa kaliwa, kundi inyong tinatanggap at iniingatan sa inyong puso, brothers and sisters, ang unang darating sa iyo na hatid ng salita ng Diyos ay ano? Kagalakan. Kagalakan. Para manatili sa atin ang kapayapaan ng Diyos, kailangan maghari sa ating puso at isipan ang kagalakan ng Panginoon. Kagalakan ng Panginoon. Peace be with you. Sabihin niyo. So in other words, the peace of God is a very effective medicine to any kind of sickness or trouble. The peace of God is an effective medicine. Sapagkat kahit tayo ay umiinom ng manang uri ng gamot, kung tayo naman ay nangangatog sa takot, nangangamba, nawawala po ang effect ng gamot na yan.
Subalit kung tayo ay masaya, may kagalakan taglay sa gitna ng ganong karamdaman, maniwala kayo sa hindi, walang mahirap na bagay sa Diyos. So brothers and sisters, pakikita ko sa inyo, babahagi ko sa inyo ang lahat na aking nasumpungan kaninang madaling araw sa aking paghahanda para sa ngayon. First, remember that God's favorite expression is peace. Peace be with you. Isa yan sa bunga at bahagi ng bunga na dala ng Espiritu Santo sa tao. The fruit of the Spirit among them is peace. It's full of peace. What is the other word for peace be with you? Ano ang ibang salita na ang kahalintulad ay parang sinasabi sa iyong mapanatag ka? Peace be with you. Ano? It's found in the Gospel according to John chapter 14 verse 1. It says, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa anumang balitang dumarating sa inyo, huwag kayong padadala doon. Mapanatag kayo, manalig kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos. Kaya sinabi sa Biblia, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang buhay ng tao ay hindi lamang sa tinapay na ating nakakain para sa ating katawan, kundi mas mahalaga po ay ang salita ng Diyos. Kung tayo po nag-aalmusal ng tinapay sa umaga, sabayan natin ang salita ng Diyos. Kung tayo na nanghalian ng fried chicken sa tanghali, sabayan natin ang salita ng Diyos. Kaya bago ko tayo kumakain, ay tayo po ay nagpapasalamat at ipinapanalangin na yung ating kakanin at iinumin, alisin ang lahat na pinagbubuhatan ng masamang bagay pa sa katawan. Amen ba? Nasa kamay nyo. You pray for God to bless your food and to bless your drink, and to bless all those people who will partake of that food and drink. That's what I'm doing with my food and my water. Sinasabi ko na pagpalain ng Panginoon ng tubig at pagkain na aking kakainin, at anumang at sino mang kumain ng matitira doon, pagagalingin din at pagpapalain ng Panginoon. Amen pa? Okay. How could we be at peace when there is plenty of troubles in the world? Paano natin mapapanatili ang kapayapaang tinutukoy ng salita ng Diyos sa gayong ang daming problema, ang daming trouble, kapighatian sa ating paligid? Wala ka mang ginagawang masama, may nangyayari sa paligid mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo. Kaya lumapit sa akin, yung asawa daw niya galit na galit sa akin, galit sa kanya sapagkat madalas dito sa El Shaddai hanggang sa sila ay pinalayas. Ngayon, nasa wheelchair na ang kanyang mister. Ang tanong niya, pupuntahan ko ba? Kakupuntahan mo, asawa mo yun eh. Kako, bakit siya nasa wheelchair na?
Kasi anya maraming sinabi laban sa iyo, Brother Mike. Hala, tatandaan nyo, whatever you say will return to you. Iingatan nyo po ang inyong sasabihin kanino man, di lang kay Brother Mike. Lalo na sa may mga kapangyarihan na binigay ang Diyos. Sapagkat anumang sabihin natin ay babalik sa atin. Sabi sa Biblia, Luke 6:38, the measure you use, it will be measured to you. Ang panukat na gagamitin mo o ang layunin na gagamitin mo, siyang panukat at layunin na gagamitin ng Diyos pabalik sa iyo. So, my question is, how could we be at peace when there is plenty of troubles everywhere? Alam nyo? How? Hello? Sabihin nyo, how? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Hindi, ngayon na. The answer is, walk with God every day. Mamuhay kayong kasama ang Diyos sa bawat sandali. Don't leave God in the church. Don't leave God in your home. Let Him be with you or in you. Wherever you go. Saan ka man pumunta? Sapagkat siya ang pinagbubuhatan at makapagbibigay ng kapayapaang kailangan natin. Amen pa? In Psalm 29 verse 11, you listen to this. Psalm 29 verse 11 says, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. The Lord gives strength to His people. Ang Panginoon ay nagkakaloob ng lakas, kapangyarihan sa mga taong may pananalig sa Kanya at pinagpapala sila ng Kanyang kapayapaan. The Lord blesses His people with peace. So, the first thing that we should pray when you're in trouble is for the peace of God to take control. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa atin. How to do that? I'll teach you as we go on. In Psalm 119, verse 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Taglay ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, iniingatan niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, lumalakad sa katwiran ng Diyos ang malaking kapayapaan. At anumang ang mangyari sa kanyang paligid, hindi siya mabubuwal. Kanya yon? Psalm 119 verse 165, great peace have those who love your law. Yung maibigin sa salita ng Diyos, nothing can make them stumble. Walang maaring magbuwal sa kanila. Maging cancer, maging barel, o anuman, tutukan ka man ng barel, hindi ka matatakot. Sumabog man ang bomba sa harap mo, hindi ka matatakot. Bakit? Sasabihin mo, hala, bomba yan. Hindi yan puputok. At hindi ngayon puputok. Kung gusto mo, sipain mo. Para pumutok man, malayo na sa'yo. Pero kung takot na takot ka,
Hala, wala kang alam gawin. Matataranta ka. Kaya ganyan po kahalaga ang kapayapaan ng Diyos. Ito po ay kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Hindi po ito na ibibigay ng mundo. Hindi po ito na ibibigay ng asawa. Hindi po ito na bibigay ng trabaho. Hindi po ito na bibigay ng kapangyarihan sa mundo. Hindi na ibibigay ng pera. Ito po ay espesyal na kaloob ng Diyos sa tao. In Isaiah chapter 26 verse 3, this is what I have discovered. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Mananatili ang kapayapaan ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa isang taong hindi pabago-bago ang isip tungkol sa salita ng Diyos. Narinig na yun? May mga tao kasi, naniniwala ngayon, bukas hindi. Happy ngayon, bukas malungkot. Payapa ngayon, mamaya magulo ang isipan. Hindi. Pananatilihin sa iyo ng Diyos ang kanyang malaking kapayapaan sa mga taong matatag ang isipan sa salita ng Diyos. Sabihin nyo, isipan. Alam niyo sa totoo lang, lahat ng nangyayari at mangyayari nagsisimula sa isipan. Lahat na nilikha ng Diyos nagsimula sa kanyang isipan. Hindi pa man daw, sabi doon sa Biblia sa kanina, sa mga readings kanina sa banal na misa, kung matinag niyong pinakinggan, mahalaga po yun ha. Lahat na parte ng misa ay mahalaga. Kaya, nung nakaraang Sabado, sinadya ko pong sa udyok ng Espiritu Santo, mauna sa banal na misa at ipaliwanag ang kahalagahan ng banal na misa ayon sa nasusulat. In layman's term, sapagkat yung mga aral ng matataas, hindi natin gaanong naunawaan. So simple, kung narito pa kung nakikinig po kayo, ang pinagbuhatan ng karamdaman at kamatayan ay ano? Pagkain. Food poisoning. Nang kainin ni Eva at ni Adan ang bawal na bunga ng kahoy. So iyon ay parang tuklaw ng ahas. Poison does not kill a person right away. It could take days, months, weeks, years. That happened to Noah, Adam and Eve. Mahabang panahon, pero unti-unting namatay sila physical. So since ang pinagbuhatan ng lason ay pagkain, ang solusyon din na binigay ng Diyos ay pagkain hindi nakalalason, kundi nagbibigay buhay. At iyon ang katawan at laman ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ang tinapay ng buhay. Amen ba? Tatandaan nyo, si Jesus ang salita, ang pinagmula ng lahat ng bagay. Wala daw nilikha
na hindi sa pamamagitan niya. So lahat yan ay nagsimula sa isipan ng Diyos. Tayo, hindi pa iniisip ng ating mga magulang, nasa isipan na ng Diyos. Amen? Nabuo na sa kanyang isipan ang lahat ng bagay before the creation of the world. And believing that what he was thinking is good, he said it. Sinabi niya. So, naisip niya, maganda magkaroon ng liwanag. Ano inisip lang niya yon? Hindi. Sinabi niya. Sinabi niya magkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Now, listen to me if you are sick. Kayo may sakit na tumawag sa akin. Wala po akong magagawa sa inyo. Subalit, ang hindi ko magagawa ng salita ng Diyos. At ito po ang aking unting nalaman sa Biblia, buod ng mensaheng ito. It's all in the mind. Sabi sa scientific term, positive thinking. Does it not so? That is not so. No? Yung isipan na binubuo ng salita ng Diyos ay iba doon sa scientific term na positive thinking. You might be thinking positively, but you do not believe what you are thinking. Faith is different. Once you think about it, you believe it, because that is what God have said, then say it, it will happen to you. Mabubuo lamang sa isipan ng tao ang isang mabuting bagay na ibig gawin ng Diyos sa buhay ng tao kung pakikinggan natin ang salita ng Diyos. At sa pamagitan ng salita ng Diyos, magliliwanag ang ating malabong isipan hanggang sa maunawaan natin ang isang bagay. Bibigyan ko po ng isang patutuo na aking nabasa. Isang football player sa Amerika ang sinabihan ng doktor 30 days to live. Ang karamdaman niya, cancer. The cancer cells is scattered all over the body. Ang tawag doon, mestizo na. Mestizo ba yun? O metastasize na? Whatever it is. No? Sabi ni Sister Belen, ikaw naman, nagdodoktor-dokturan ka. Ha? Mabuti pa na yan, sabihin mo lang sa lingwaheng maunaman ng tao. So anyway, umuwi siya. Being a football player na magaling, pinanood niya yung kanyang mga laro nung nakaraang malakas pa siya. Wala pa siyang sakit. Pinagmasdan niya kung paano sila nananalo at kung paano niya na ipalulusot yung bola doon sa goal. Pag inisip niya at sinipa niya, dadaan doon sa pagitan ng mga humaharang, pagitan ng hita ng mga humaharang, sapagkat iyon ang kanyang inisip at saka yung kanyang sinipa. May teknik siya eh. Kaya nakalulusot. Ang sabi niya, kung napalulusot ko ang bola sa higpit ng mga kalaban na sumasangga noon, bakit hindi ko mapulusot ang bawat cancer cell sa aking katawan? Narinig na yon? And so that is what he did. He started thinking what God can do. This is not positive thinking. This is divinely inspired thinking. Palaisipan na ang Espiritu Santo ang gumagabay. So, pumasok sa kanyang isipan
na hindi siya matatalo, kung paanong hindi siya natalo minsan sa kanyang paglalaro ng football, hindi siya matatalo, sa halip tatalunin niya ang kanser sa kanyang katawan. Amen? So he started in his mind kicking, sinisipa niya ang bawat cancer cell na sinabing kalat na sa kanyang katawan. Isa-isa sa kanyang mga organs. And by doing that, he started to recover his strength. He started to recover his peace. He started to be joyful. And he started eating the good food that he used to eat during his athletic days. Brothers and sisters, after 30 days, this famous football player was able to kill all the cancer cells. Pag nakikita na niya sa kanyang isipan, kung nasa saan sumusugod ang cancer cell, sasabihin niya sa kanyang isipan, in Jesus' name, you're out. Isa-isa yun. After 30 days, bumalik sa kanyang doktor, nagulat ng doktor. Ang sabi niya, doktor sa kanya, what did you do? You are cancer-free. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, lahat kayong may sakit ngayon, nasa inyo ang tulong ng Panginoon. I always say, miracles are forever, but they do not just happen. You have to make it happen according to your faith. Ayon sa pananalig mo. The first step is, sabi sa Biblia, pag sinabi ng Diyos, do not let your hearts be troubled. Anong kasunod doon? Trust in God. Magtiwala ka sa Diyos. Pag may trouble na dumating, sabi sa Filipos 4 hanggang 8, it says there, be joyful always, or rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magala kayo sa Panginoon, uulitin ko, magala kayo. First prescription, magala kayo. Kahit na hirap na, kahit na hirap ka, you can change your mood from melancholy to a joyful mood. From death to life. Sa halip na titingnan mo, pakikiramdaman mo, yung kamatayan na unti-unting kumakain sa iyong katawan at sa iyong espiritu, change it. You can do it. You can change your mood. Magagawa mo yan. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. No? Kaya mahalaga po yung tinatandaan yung ating mga joyful songs. Ating mga gospel songs that gives life. Nagbibigay buhay. Don't just listen to them. Make them your prayers. Or don't just sing the song. Make the song your prayer. Iyon ang ating panalangin. At ang sabi doon, be joyful always. God is near you. Tatandaan nyo, in fact, God is not only near us, God is in us. God is in us. If you are a believer of the Lord Jesus Christ and you have received Him by faith, then sabi ni Jesus, I am in you and you are in me. My Father is in me
and I am in the Father, and I am in you, and you are in me. Nasundan niyo yun? Ha? When you start walking with God by faith, then God is not only with you, He is in you. He is the power in you. He is the ultimate power in you. All we have to do is let Him work. Let Him work. Hayaan natin siya'y kumilos at makakilos sa buhay natin. It's hard to really be at peace when doctors say, ganito, ganyan, ganyan. Yung kinukwento ko tumawag sa aking umaga, kanyang umaga, bata pa yon sa London. No? Hindi ko inaasahan. But she said, sabi niya, I'm monitoring all broadcast in the Philippines, Brother Mike. So, ang sabi niya sa akin, ako, ano bang nangyari sa'yo? Few months ago niya sabi niya, nagkaroon akong bleeding for 15 days. So, I consulted my doctor. Binigyan niya ako ng hormone, yung medisina o tablet siguro, para sa hormone. What is hormone? Hindi ko maintindihan yun. Aalaan niya ang nangyari, after a few days, tumubo ang mga bukol sa dibdib niya. Nang i-biopsy, it's all tumor. So inalis yung kanyang bukol sa dibdib. No? And crying for that matter because her baby is just 10 years old. So iniisip na niya, anong mangyayari sa mga anak ko kung mamamatay na ako. Bakit mo kako isipin ang kamatayan mo? Dapat gawin mong inspiration at pampalakas ng loob ang mga anak mo. Amen? Now, here is how to fight trouble. Biblically and personally. The prescription is, instead of getting deeper and deeper into your troubles, you pray. Pray for the peace of God to take full control of your mind and your heart. Ipanalangin mo na ang kapayapaang bigay sa inyo ng Diyos magising at siyang maghari sa isipan at kalooban mo. At sabi doon sa Biblia, Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all human understanding will guard your mind and your hearts in Christ Jesus. Narinig niyo? Tasa kamay niyo. And the peace of God which transcends all human understanding will guard. Ano ibig sabihin ng will guard? Iingatan, babantayan ng kapayapaan ng Diyos o ng Diyos mismo, ng salita ng Diyos, ang ating isipan at ang ating kalooban. Narinig yun? So, yung gumagawa ng trouble, wala nang puwang para mang-trouble sa isip mo at sa kalooban mo. Bakit? Nababantayan, nagagwardyahan ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Then, what is the next step? Verse 8 says, okay, nababantayan na yung isipan mo at kalooban mo,
ng kapayapaan ng Diyos o ng salita ng Diyos, hanggang doon na lang ba? The next step is, it says, if there is anything that you should allow to enter your mind, it should be the things that are pure, lovely, admirable, acceptable. Papapasukin mo na ngayon yung mga bagay na maganda, kapuri-puri, magpapalakas ng katawan mo, magpapalakas ng kalooban mo. Amen? Sa sandaling lumakas ang loob mo, your immune system physically will restart like an engine, fighting all those enemies that have entered your body. That is what doctors cannot give. But the Word of God can give. Because the Word of God can penetrate. It's like a sword, two-bladed sword. Ang salita ng Diyos ay parang balaraw, magkabilang talim. Kung paanong hinihiwa ng doktor ang mga tumor sa inyong katawan at nag-iiwan ng sugat, ang salita ng Diyos, hinuhugot iyan. Walang sugat na iniiwan. How do you do that? How do you do that? This is how to do it. This is biblical. What I'm sharing with you is not only my personal experience, but it is what the Bible says. Okay. Tatandaan nyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, everything is possible for him who believes. Everything is possible for him who believes. Ngayon, isa-isa. Everything is possible for him who believes. Ngayon, isa-isahin mo. Natatandaan nyo yung babaeng dinurugo sa Biblia, 12 years na, ubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Walang nangyayari, lalo siyang lumalala. Isang araw, narinig niya na daraan si Jesus. Inisip niya. At sinabi niya sa sarili niya, ang Jesus na yan, ang solusyon sa problema ko. Makalapit ako sa Kanya at mahipo ko ang laylayan ng Kanya damit, gagaling ako. Ano ang ginawa niya? Basta nag-isip lang ba? Basta nagsalita lang siya? Hindi, ginawa niya yung naisip niya, nakipagsiksikan siya sa maraming tao doon sa Ambel Business Park. Hanggang sa makalapit. Hanggang sa mahipo ang laylayan. Ano ang nangyari? Gumaling. Gumaling. Taas ang kamay niyo. Tatandaan niyo sa Biblia, sabi niya, si Jesus nung nakaraan, siya sa kasalukuyan, at siya pa rin magpakailanman. Jesus is the same yesterday and today and forever. His power and the power of His name has never changed. He is the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. The same yesterday, the same today, the same forever. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. The same today, the same forever. The same yesterday. The same yesterday, the same today,
the same forever. The same yesterday, the same today, the same forever. Purihin ang Panginoon. Andyan pa ba kayo? Sabihin nyo, peace be with me. Kayo naniwala niyan? Okay. So, to keep that peace, the instruction is, be joyful always. Because the joy of the Lord, hindi naman niya gawagang ang joy. No? Iyan bunga ng Espiritong sumasa atin. Yan ang ating taga-aliw sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng karamdaman. Ang Espiritu ang papaalala sa atin ng mga pangyayaring magpapalakas sa inyong buhay. Amen? As I always tell people, I have gone 5 major operations in my body. And I have gone through all kinds of troubles. But there is a phrase in the Bible that you can claim. Ulitin nyo. Nang ulitin. It is found in Psalm 91. Anong sinasabi doon? I will be with you in trouble. At kung may hilahil, aking sasamahan. Diba? So, isipin nyo, kasama natin ang Diyos. Sumasa atin ng Diyos. But ang ating Diyos kasi hindi pa Diyos na pakialam. Because God has given us a free will. Ang mga tao, kung kailang gipit na gipit, saka maalala ng Diyos. Pero okay pa rin sa Kanya. Sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kasiyahan, walang Diyos. Mali. Kaya pagdating naman ng mga suliranin sa buhay, wala rin ang Diyos. Kaya natutudas. Amen ba? But, remember this, everything starts in your mind. If you think you are losing the game, if you think you are losing the battle against cancer, then you will die. But if you think you are winning, because God is with you, you will win over the cancer. That's why there are so many cancer survivors these days. Ang payo ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Let the peace of God be with you. Okay. Anong tawag niyan? Sabi ng Madya, Brother Mike, ang ginagawa mong sanay daw, mind conditioning o brainwashing. Alam niyo mga isip ng tao, kinondisyon na yan ang mundo. Kung paano kayo pinalaki, yung mga eksena sa buhay nyo na malulungkot ang naiiwanan. Mali. Ang dapat naiiwanan sa ating isipan at kalooban, mga bagay na maganda. When you are in trouble, then think of your past. Yung panahon nang ikaw ay nagkaroon ng malaking kagalakan. Ano ba yun? Iyon imbalik mo sa isipan mo. Sabi sa Salmo, remember the miracles that God has done for you in the past, and God does not change. He will do it again to you. Okay. Dinaisip niya yung babaeng dinurugo. Ito mas matindi. Yung anak ni Jairo, tatandaan nyo? Yung may matas na katungkulan sa sinagoga,
Nang iwanan niya kayang dalagit ang anak, naghihingalo. Naatraso ang Panginoon sapagkat maraming tao, kasama na doon yung babaeng dinudugo. Yun ang mga nauna. Dumating yung mga kasambahay ni Jairo at sinasabi kay Jairo, huwag mo nang abalahin ang guro, patay na ang iyong anak. Anong sabi ng Panginoon nang marinig niyan? Sabi niya, don't be afraid, just believe. Huwag kang matakot. Basta't manalig ka. Kasama mo ako, sabi ni Jesus. Ano pagdating sa bahay? Nag-iiyakan ang mga tao. Malakas ko umiiyak kasi mga bayaran. Mayroon kanya sa Israel, ganyan eh. Ang sabi ng Panginoon, ba't kayo nagkakaiyakan dyan? Patay na po ang bata. Sabi ng Panginoon, hindi patay ang bata. Nagtawanan sila. Sabi niya, patay na po yan. Pinasok niya yung kwarto. Sinama yung magulang. Sinama si Jairo. Sinama yung dalawang alagad. Si John. Yung isa pa, nakalimutan ko. Pagdating doon, sinabi ni Jesus, Ining, gising. Gising. Hallelujah. Gumising yung bata. Patay na yun, ha? Ay, ikaw, naghihingalo pa lang. Lumalabas ang dugo sa ilong mo. Ibig sabihin, buhay ka pa. Laban! Sa pangalan ni Jesus, laban! Huwag kang matakot. Magalakas sa Panginoon. Recoil your mind. Let God use your mind. And you will overcome. You will overcome. All those who are on sick bed today listening to this broadcast, you will overcome. God will save you. Your miracle is on the way. This is your day. Hindi ka kumakain ng ilang araw. Humingi ka ng pagkain ngayon. Humingi ka ng sariwang mushroom. The spirit of mushroom. Totoo po yan, ha? Ako po ay may dinidiscovering halaman. Natatandaan niyang Carabao grass. Pagkain ng Carabao at saka kambing. Sabi ko, Sister Belen, iyan ang diskubrihin mo. I-blender mo at titistingin natin. Ang sabi ko, ang unang titistingin natin, yung may mga hika. Makikita nyo. Ang mga gamot na magaling, galing sa halaman. Did you know that our God is a gardener? His favorite pastime is gardening. Para kung ako kayo, mag-gardening kayo sa paso ng mga halaman, mga gulay. Huwag yung lalagyan ng mga fertilizer. Back to the basics tayo. Kaya ako nag-aalaga ng manok eh. Ang problema namin, ang babait ng aming mga manok, hindi namin makatay. Hallelujah. Anyway, ang kakain ng aking manok, gagaling. Sinong bibili ng aking mga manok? Okay. Are you still there? What do you think is God's prescription for peace? Ang ating medisina ngayon ay peace. Yung kapayapaang binibigay ng salita ng Diyos. Alam mo kung bakit?
Pag naging payapa ang ating kalooban at ang ating isipan, lalakas yung ating panglaban sa mga sakit-sakit. Gaganahan tayong kumain ng mga sariwang pagkain. Tatandaan nyo, ang gamot ay nasa pagkain. Pag hindi ka na kumakain, mamamatay ka na. Bakit? Wala ka ng panlaban sa sakit. Amen ba? Now, what is God's prescription to peace? Gusto niyo malaman? Sa susunod na Sabado. Taas ang kamay niyo, taas ang kamay niyo. The first prescription is pay attention to the Word of God and keep it. Pakinggan niyo na mabuti ang salita ng Diyos. Mayroon sa akin kanina, balisan-balisa, sabi niya, Brother Mike, kako ano yun? Alam mo ba, yung kalahati ng wallet ko, hanggang hindi ko nabibigay, kako may multa na yan. Magkano ang multa? 2%? Kako anong 2%? 20%? Kako hanapin mo sa Biblia. Ngayong gabi lumapit sa akin, dala-dala. Sabi niya, totoo pala sinabi mo. Kako, pinag-aralan mo? Sa Leviticus, pag-aralan niyo. Pay attention to His word and keep it. Yan ang ingatan niyo sa salita ng Diyos. Isaiah 48 verse 18 says, if only you had paid attention to my commands, your peace would have been a river, your well-being like the waves of the sea. Ulitin ko, naintindihan niyo ba English ko? Magaling ito, mag-English. Isaiah 48 verse 18. If only you had paid attention to my commands, kung kayo lang ay nakinig ng mabuti, pinakinggan at sinunod ang aking mga utos, your peace would have been like a river. Ang kapayapaan mo ay matutulad sa isang ilog. Your well-being like the waves of the sea. Ang kalusugan mo sa katawan, kalusugan sa pananalapi, kalusugan sa lahat ng bagay, tulad ng alon sa dagat, sunod-sunod ang dating. Okay. Next is, wala tayong finally. Sapagkat pag finally na, isa-isa nang umaalis. Kaya walang inuuwi. Ngayon, walang finally sapagkat first of a series ito. Don't miss this, and I guarantee you, as the Word of God guarantees, all those who are sick will get well. Amen? All those who are in trouble will be at peace. Amen? And all your prayer requests will be granted. Taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa salita na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kalusugan na siyang panlaban sa anumang karamdaman nakakapit sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus, buhat ngayon, ako ay lalakad, mamumuhay, nakasama ang Diyos. Amen? Okay, last question. Taas ang kamay, taas ang kamay. Last question. What do you think is God's prescription against worry and trouble?
Ha? Peace nga, pero how? How would you find peace? Sabi niyan, be joyful always. How would you find joyfulness? Ha? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sabado. Find your partner. Find your partner. Okay. Unang sasabihin mo sa partner mo, tandaan mo ito. 1 plus 1. Pangalawa, sabihin mo, walang tatalo sa atin. Ibig sabihin, kahirapan, karamdaman, hindi pwede tayong talunin. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kayo ba'y naniniwalang walang tatalo sa inyo? Bakit? Ano ang pinagbabatayan ng inyong katiyakan na wala kayong talo? Ha? Sabi mo sa huli, kasama natin ang Diyos. That's how to walk with God. 1 plus 1. Ano ito? 3 plus 3. Ang tatalo sa atin. 7 plus 7. Kasama natin ang Diyos. Purihin, purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Taas kamay. Okay, pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Handa na ba kayo? Walking with God always. Walking with God always. Ulitin nyo. Walking with God always. Walking with God always. God bless you all. Salamat sa Diyos. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.